Ang nakaraan, nakatanggap ng bagong misyon ang ating bida mula sa Lunatic, at ito ay ang Demon Subjugation, isang red rank mission. Kasabay nito, may target rin na makuha ang ating bida mula sa auction house, at iyon ay ang nilalang na ito. Pagpapatuloy. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat naman sa isang marangyang kasino na puno ng mga maharlikang nagsasaya sa gitna ng maingay na paligid at mga kumukutitap na ilaw. Umalangaw-ngaw ang mga anunsyo sa hangin, na nagpapalam sa mga panauhin na handa na ang palitan para sa 70 gintong barya at tanging mga imperial chips lamang ang maaaring gamitin sa loob ng establishmento. Nagtapos ang boses sa pagbati ng swerte sa mga parokyano ng Avalot Casino. Sa gitna ng siksik ang tao, lumitaw sina Nox at Guthrie, na kapwa nakasuot ng eleganteng kasuotan at itinatago ang kanilang pagkakakilanlan sa likod ng mga dekoradong maskara. Kasama nila ang ilan pang iba, at ang isa sa kanila ay nanunutyang nagkomento na kahanga-hanga ang pagpunta ni Nox sa ganoong kaiyahiyang lugar, bagaman ito raw ang uri ng misyong inaasahan mula sa isang taong, walang pag-asa, na gaya niya. Si Eleanor, na maingat at kalmado, ay tahimik na nagpaalala sa lahat na hinaan ang kanilang boses, at nagbabala na kasalukuyan silang kumikilos gamit ang mga huwad na pagkakakilanlan. Sumang-ayon si Leon, at idinagdag na kahit ang Avalot Casino ay teknikal na isang lugar na walang batas, ang mga aktibidad gaya ng ilegal na auction ng mga alipin o pang-aapi sa ibang lahi ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang kanilang misyon, paliwanag niya, ay mag-imbestiga at lipulin ang sinumang sangkot sa mga ganoong insidente, at magiging sakuna kung mabubunyag ang kanilang lihim. Si Paracelsus, na tila walang pakialam, ay binaliwala ang mga babala at casual na sinabing ang kaunting laro ay wala namang masama. Habang pinapanood ang pabayang saloobin ng kanyang mga kasama, tahimik na nag-alala si Nox. Inisip niya na magiging maswerte na si Paracelsus kung hihinto ito pagkatapos ng isang laro. Sa fortune trait na dalawa lamang, nakatadhana siyang matalo sa lahat. Gayunpaman, sa mga susunod na yugto, madyay gising ang kanyang nakatagong trait na gambling addict dahil sa paulit-ulit na pagsusugal. Siyempre, hindi ito magdadala ng tagumpay, dahil ang mga developer ng laro ay naglagay ng isang anti-gambling system na kilala bilang Gambling Addiction Prevention Campaign. Tinitiyak nito na kahit ang pinakamalaking jackpot ay babalansehin ng mas malalaking pagkatalo, isang tila, awa, mula sa mga lumikha. Napabuntong hininga na lamang si Nox sa kahangalan ng ganitong kombinasyon ng mga traits, dahil alam niyang malamang na manirahan na ng permanente si Paracelsus sa loob ng kasino kapag ganap nang nagising ang kanyang mga katangian. Ngunit hindi eksaktong nangyari ang mga kaganapan ayon sa hula ni Nox. Nawalan agad ng pasensya si Paracelsus matapos matalo, galit na sinipa ang isang game machine at sumigaw na sira raw ito dahil ubos na ang kanyang mga chips. Pinagtawanan siya ng mga kalapit na sugarol at sinabihan siyang kumalma, iginiit na hindi pa naman siya gaanong malaki ang talo at maaari pa niyang mabawi ang lahat sa pagsali sa kanilang mesa. Natukso sa kanilang mga salita, hanggal na sumunod sa kanila si Paracelsus. Si Nox, habang pinapanood ang tagpong ito, ay nawalan ng gana at inisip na hindi na niya kayang manood pa. Binalingan siya ni Talia at nagtanong kung dapat na rin ba silang magsimulang maglaro. Sabay amin na hindi niya alam ang mga panuntunan at nagtataka kung anong laro ang dapat nilang subukan. May mga manlalarong kumaway sa kanila ng masigla, ipinapaliwanag na mayroon silang simpleng laro na kahit sino ay maaaring maglaro, lalaki, babae, o maging bata. Ang mga panuntunan ay diretso, hulaan kung ang roulette ay hihinto sa odd, gonal, o even, pares, na numero. Ang tamang hula ay magdedouble ng pusta, ngunit ang pagkatalo ay nangangahulugang mawawala ang lahat. Binalingan nila si Leon, tinawag siyang young master, at inanyayahang sumali. Pumayag si Leon, at nang tanungin siya ng isang babaeng dealer kung magkano ang gusto niyang itaya, nag-atubili siya sandali bago nagpas siyang itaya ang lahat ng mayroon siya. Sa gulat ng lahat, sunod-sunod na nanalo si Leon. Napasigaw ang karamihan sa hindi paniniwala nang makamit niya ang 5 sunod-sunod na panalo, lahat ay tumatama sa odd. Namangha ang kanyang mga kasama, tinawag ang kanyang swerte na, hindi kapani-paniwala. Sa laki ng tiwala sa sarili, idineklara ni Leon na tataya siya sa event sa susunod. At muli, itinulak niya ang lahat ng kanyang chips. Uminag ang roulette, at halos hindi makapaniwala ang dealer nang manalo siyang muli.
Agad na humingi ng isa pang round si Leon, itinaya muli ang lahat sa even. Dahil sa seryeng ito ng panalo, bumulong si Talia kay Nox nang may pag-aalala. Nagtatanong kung ayos lang ba talaga ang nangyayari at nag-aalalang baka maubos ang lahat kay Leon kung magpapatuloy siya. Gayunpaman, lihim na napangiti si Nox, inaamin sa sarili na hindi pa niya nakitang magsugal si Leon noon, at ang lalaking ito ay baliw. Marahil, naisip niya, si Leon ay nagtataglay ng mga traits gaya ng genius of gambling o normal talent of betting. Si G3, na hindi mapakali sa sitwasyon, ay nakiusap kay Leon na huwag gayahin ang gayong gawi. Ngunit sumingit si Nox, sinabihan siyang sumuko na dahil narito na rin naman sila. Nang kabado siyang tanungin ni G3 kung saan siya pupunta, ngumisi ng bahagya si Nox habang may hawak na barya at sumagot na pupunta siya sa isang lugar kung saan maaaring manalo ng mas malaki kaysa sa mga pambatang laro na ito. Ilang sandali pa, si Nox ay nakaupo na sa isang high-stakes card table, na nanggulat sa ibang mga manlalaro sa kanyang mga resulta. Sumigaw sila sa hindi paniniwala nang makakuha siya ng straight, pagkatapos ay flush, at nanalo pa ng 500 chips gamit lamang ang 2 pairs. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa gulat, nagtataka kung saang maharlikang pamilya siya nagmula para maglakas loob na tumaya ng ganoon kalaki. Nanatiling kalmado si Nox at napag-isip-isip na napalago niya ang 50 gintong barya tungo sa 4,700. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit nalululong ang mga tao sa sugal. Kung kaya lang niya, mananatili siya roon ng ilang araw. Ngunit, naramdaman niya ang lumalaking galit ng mga tao sa paligid niya at naisip na lumayo na. Gayunpaman, isang masamang kislap ang lumitaw sa kanyang mukha habang iniisip na hindi pa siya maaaring huminto. Ang 4,700 ay isang awkward na numero, sabi niya sa sarili. Kung mananalo pa siya ng kaunti, maaari niyang maabot ang 5,000 o marahil 10,000. Nakatayo sa malapit, halos maiyak na si G3 habang iniuulat na si Nox ay nakalikom na ng kabuoang 12,700 gintong barya. Si Eleanor, na nakarinig sa halaga, ay natigilan at hindi makapaniwalang nagtanong kung tama ba ang bilang na iyon. Pilit na ngumiti si G3 at tahimik na nagtanong kung tapos na ba sa wakas ang young master sa pagsusugal. Pinagmasdan ni Nox si Eleanor, na pagtanto kung bakit ito gulat na gulat. Ang halagang pinag-uusapan nila ay katumbas ng halos 15% ng kitang nakuha ni Eleanor kamakailan mula sa pagbebenta ng mga materyales mula sa mga monster. Binalingan ni Talia si Leon, sinabing mukhang malaki rin ang napanalunan nito at nagpahayag ng kanyang inggit. Inamin ni Leon na dahil sa kanyang swerte, kumita siya ng halos 3,000 gintong barya, ngunit napatigil nang may mapansin siyang kakaiba. Mukhang hindi tama ang bilang ng mga chips. Naalala niyang pinahiram niya si Periceles ng mga 400 ginto kanina. Nang marinig ito, nag-init ang ulo ni Periceles at nagmura sa loob niya na siguradong nagkakaisa silang lahat laban sa kanya. Si Talia, habang pinapanood ang reaksyon nito, ay nahinuha na malamang na naubos na ni Periceles ang lahat. Nagreklamo si Eleanor sa inis, tinawag ang isang tao na idiot, at iginiit na hinding-hindi siya magsusugal kailanman. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Nox. Malinaw niyang naalala na nakita niya itong natalo sa isang round ng odd-even kanina. Ang kanyang atensyon ay nalipat sa isang figurang nakatayo sa likuran nila. Nilapitan niya ang taong iyon, binalingan ng grupo, at iminungkahing umalis na sila. Ngunit ang kanyang mga kasama ay nag-aatubiling umalis. Nagprotesta sila sa gulat, tinatanong kung bakit niya gustong umalis at pinatitigil siya. Habang papunta sila sa labasan, humakbang pasulong ang misteryosong lalaki, magalang na nakiusap na maghintay sila at humingi ng paumanhin sa panunood sa kanila mula sa malayo. Sinabi niya na, gaya ng inaasahan, tila pinapanigan nga kayo ng swerte. Agad na sumiklab si Periceles, hinihinging malaman kung ang lalaki ba ang manager ng establishmento at pinaratangan itong dinadaya ang laro. Binyantaan niya itong magsalita o haharap sa masamang bunga. Bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na namagitan si Nox, isinalaksak ang isang bag ng ginto sa mga kamay ni Periceles upang malingat ito, at tinanong ang dayuhan kung ano ba talaga ang gusto niya. Ipinaalala rito na akala niya ay hindi ito interesado sa pagsusugal. Nang maramdaman ni Periceles ang bigat ng ginto, naglaho ang kanyang galit at napalitan ng pagkamangha sa kanyang nabuoang kayamanan. Ipinaliwanag ng dayuhan na bagaman totoo yun sa ibabaw,
ang kanilang bagong kayamanan ay nagbibigay daan na sa kanila upang bisitahin ang isang eksklusibong lugar na kilala bilang auction hall. Inanyayahan niya silang makakita ng ilang bihirang at kapana-panabik na mga gamit. Pinagmasdan ni Knox ang lalaki ng maigi, na pagtantong kumagat na ito sa Payne. May kumpiyansa siyang sumagot, sinabing hindi nila kailangan ng pahintulot ng lalaki dahil sila ay mga VIP na, at sinabihan itong suriin ang kanilang mga entry card kung hindi ito naniniwala. Pagkatapos ay iniutos niyang dalhin sila roon. Nataranta ang dayuhan, humihingi ng paumanhin sa hindi pagkakaalam na sila ay mga VIP na panauhin, ngunit nag-atubili at nagtanong kung VIP din ba si Pericellas, dahil tila marami itong natalo kanina. Awkward na nagpaliwanag si Pericellas na nagkukunwari lamang siyang natatalo. Matapos dumaan sa madidilim at mamasamasang eskinita, pumasok ang grupo sa isang napakalinis na lugar na nakatago ng malalim sa ilalim ng lupa. Sa loob, nakakita sila ng isang malaking entablado kung saan ang mga demi-humans ay nakakulong sa mga hola, naghihintay na i-auction. Ang host ng kaganapan ay tumayo sa harap ng madla at nag-anunsyo na ang mga espesyal na produkto para sa gabing iyon ay eksklusibo lamang para sa mga VIP, malalakas, mahahaba ang buhay, at ganap na masuner ang mga demi-human. Ang mga bihag na nakakadena ay sumisigaw sa hirap, nagmamakaawang pakawalan, habang isang ina ang desperadong nagmakaawa para sa buhay ng kanyang anak habang papalapit ang isang sundalong may hawak na nagbabagang bakal. Mula sa kanyang upuan, pinagmasdan ni Knox ang lahat ng may matinding katatagan. Kumpara sa mga nakasulat na eksenang nakita niya noon sa laro, ang katotohanan sa harap niya ay mas malupit at mas nakasusuklam. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang kilabot ng nangyayari. Sakuna, trahedya, at pighati. Naisip niya si Grim Mary, ang demonyo na ang kakanyahan ay kumakatawan sa katapatan at pighati. Ang korupsyong bumabalot sa lugar na ito ang kanyang pagkain, ang kanyang mapagkukunan ng mana. Napakasukas-suka nito, parang pugad ng mga nagpupumiglas na uod. Sa tabi niya, nakaupong nanginginig si Guthrie, ang buong katawan ay puno ng takot. Nanigas ang kanyang ekspresyon nang biglang may humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Binalingan niya si Knox, ibinubulong ang kanyang titulo sa litong boses. Tiningnan siya ni Knox nang may tahimik na pakikiramay, iniisip na ang trait na walang katapusang nagpapahirap sa kanya, ang misery, ay muling nagigising. Tahimik siyang humingi ng paumanhin sa pagpilit sa kanya na harapin ang ganoong sakit, ngunit naisip na dahil sa dami ng mga kaaway na nagtatarget sa kanya ngayon, masyadong mapanganib na iwan siyang mag-isa. Sa sandaling iyon, itinaas ng host ang kanyang boses, nagpapasalamat sa lahat sa kanilang pagtitiyaga at ipinakilala ang sarili bilang si Herman, ang general manager ng underground auction. Hinimok niya ang mga nakatipong maharlika na magbigay ng kanilang hiyaw at palakpakan para sa inaasahang kapana-panabik na gabi. Tumalim ang titig ni Knox habang iniisip na sa wakas ay nagpakita na rin ang manager, si Herman. Naalala niya ang salaysay at napansing ang kwento ay umuusad na sa episode 2, ang korupsyon ng Avalot ay nagpapatuloy. Sa kabanatang ito, ang mga korap na maharlika ay nagsamantala sa mga karaniwang tao, na nagtulak sa mga tensyong panlipunan sa rurok nito at nagbigay daan sa isang revolusyonaryong hukbo. Ang mga demonyo, na matiyagang naghihintay sa ganoong kaguluhan, ay nagpaypay sa apoy ng di pagkakasundo sa bawat paksayon bago ipakita ang kanilang mga pangil at lamunin ang mundo ng mga tao. Pagkatapos niyon, ang mundo ng mga demonyo ay lilito sa lupa, hudyat ng pagbagsak ng sangkatauhan, isang trahedyang katulad ng sa Taj Ilan. At sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo ang lalaking iyon. Alam na ni Knox ang kanyang tunay at maruming pagkakakilanlan. Isa siya sa 72 dakilang demonyo, ang Grand Duke Lane Jin.